Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga babayan at ngayon ay pag-uusapan natin ang mga balitang ating nakalap, no? At eto na nga, hindi na nakapagpigil ang ating Defense Secretary Gibo Teodoro, no? Nagbanta na sa China mga kababayan at sabi nga niya, we will respond if China attack. Hindi kami handa kami kung magkakagera, no? Sinasabi to ng ating Defense Secretary mismo, mga kababayan, na handa daw po ang Pilipinas kung sakaling magkakagera. Well, siguro malakas po ang loob po natin dahil marami tayong mga kaalyadong bansa na talaga namang handang sumuporta. Pero, no, hindi po sa atin magsisimula ang unang putok, mga kababayan, at hindi rin natin bibigyan ng bala ang China, no? Para makakuha po sila ng dahilan mula sa Pilipinas na mag-umpisa po ng gera. Yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe at pakilike naman po ang ating video ngayon. Okay, so muli inihingi ko po ang inyong suporta sa lahat po ng nanonood sa ating video ngayon. Pa-click naman po ang like button dyan sa ibaba. Yung thumbs up po. Pa-click po mga kababayan at paki-subscribe na rin po ang ating channel ngayon. Alright? So huwag na natin patagalin. Alamin natin ang mga balitang ito at ating pag-usapan. Let's go. Kakapasok lang na balita, tumatahol na namang tong Chinese Foreign Ministry na sa ginagawa raw ng Pilipinas na pakikipag-alyansa ay tila bilabalak nitong atakihin ang China. Wala nang bago dyan mga kababayan. No? Sa lahat na lang ng ginagawa ng Pilipinas, sinasabi nga natin na wala namang bago sa statement ng China, di ba? Ano bang bago dyan? No? Lahat na lang ng ginagawa ng Pilipinas ay kinukondena po ng China. At naglalabas sila ng statement na yung Pilipinas daw di umano ang nagpapataas ng tension at sumisira ng peace and stability dyan po sa region sa West Philippine Sea. No? Wala namang bago sa statement ng China, mga kababayan. Paulit-ulit po yan. Nasisiraan na ata ng ulo tong si Mao Ning. Nasisiraan na daw ng ulo, mga kababayan. No? Bakit China? Masama bang magsanay sa posibilidad na kayo ang umatake sa Pilipinas? Ayaw ata ng China ang handa tayo kung gegerahin nila tayo. Paglilinaw pa ni Defense Secretary Gibo Teodoro, walang paki ang China sa pinagkagawa ng Pilipinas. Pero pag-amin ni Gibo sa akusasyon ng China, hindi kami ang magsisimula ng gera. Yan, mga kababayan, no? Totoo naman, yan din yung sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no, na kung may magsisimula man, no, ng isang malaking gera o kaguluhan diyan sa West Philippine Sea, eh walang iba kundi ang China po, ano? Dahil sila naman talaga, no, mga kababayan, ang merong gusto po ng ganyan. Pilipinas o ibang bansa ayaw naman talaga ng ganyan, eh, 'di ba? Alam naman natin, no, na ultimo mga kababayan din nila, mga Chinese, eh ayaw din po niyan. No, sa dami po ng kinakaharap ng China ngayon, no, sa mga nangyayari sa kanila, no, yung mga kalamidad na nangyayari sa kanila, baha, no, wala silang makain doon, 'di ba? Walang trabaho. Diba, bumabagsak ang ekonomiya nila, no? O sino ba naman sa mga mamamayan nila ang may gusto, no, na magkaroon ng digmaan pa? Eh sila lang naman yung mga nasa taas. Diba? So walang may gusto talaga niyan, sila lang. Preparasyon lang to sa posibilidad ng digmaan. We prepare for war, any aggressive activity or intention of anyone to create trouble within our territory. Nga, no? We prepare for war, mga kababayan. Sabi ng ating Secretary Gibo Teodoro, no? Pero hindi po tayo ang mag-uumpisa, no? Didepensa lang tayo. Tayo, mga kababayan, ang mangyayari po dito, no? Tayo, Pilipinas, no, ay lagi lang nakahanda. Mas maganda naman po 'yun, no, na naka-ready tayo kagaya na nangyari sa sa Ukraine, 'di ba? At saka sa Russia, o, 'di ba? Diyan sa Israel, bigla silang inatake, 'di ba? So mas maganda pa rin talaga na naka-ready po tayo sa kahit anong posibleng mangyari. 'Di ba? Mahirap po 'yun, no? Bigla na lang tayong papasukin, pasasabugin na lang yung mga barko natin diyan sa West Philippine Sea.
ano pa magagawa natin? Diba? So, mas maganda yung naka-ready tayo palagi. So that is why we are embarking on ReHorizon 3, and we are actively entering into negotiations with like-minded nations to build up our capabilities to deter. And secondly, if you notice, the alliance building efforts are precisely for deterrence. Because war is unthinkable, which we must really prepare for. Nasa Kailangan talaga natin paghandaan niya, mga babayan. Unthinkable po yan. Kailangan po, ready tayo dyan. Diba? Japan nga, naka-ready eh. No? Hindi sila nag-produce ng kanilang mga armas, mga barko, eroplano. No? Hindi sila nagma-mass produce niyan para makidigma. No, nagma-mass produce sila niyan pero may limits ayon nga po sa batas, sa mga agreements, no, may limit lang sila, mga babayan. Na kung saan hanggang doon lamang po sa specification na kung saan didepensa lang sila. So pang-depensa, no, yung mga armas nila. Kaya lang sa mga nangyayari ngayon, binago nila, mga babayan. So ngayon nagpo-produce uli sila ng mas marami pa. Dahil nga po sa ginagawa na to ng China. Yung limit nila dati, kunyari, 100 eroplano lang. Ngayon, dinagdagan na nila yan. No, ganun po ang ginawa ng Japan ngayon. No, dahil nga po sa ginagawa na to, no, na panggugulo ng China, doon po sa kanilang mga teritoryo. Diba? Wala nang takot yung China, ultimo Japan. No, gusto nilang sakupin yung teritoryo ng Japan. Alam nyo naman ng Japan, lalaban at lalaban po talaga yan. Sa Darwin, Australia kasi ang 4 na FA-50 fighter jet ng Philippine Air Force. Dito pares na ang iba't ibang senaryo sa digmaan. Yan ang tinatahol ng Chinese Foreign Ministry. Pero gaya ng paulit-ulit na sinasabi, hindi tayo ang nagsisimula ng gera. Pero kung tayo ang gegerahin, aba mas maganda nang handa tayong umatake pabalik ng China. Sa kalaban palang binabalak tayong sakupin. When trespassing aggressors are denying us our right to our own territory, threatening our ships and harming our soldiers, we are ready to respond swiftly with courage and firm resolve in defense of our sovereignty in honor of our flag. Yan, mga kababayan, no? Nagbabala na lahat, no, ng ahensya ng gobyerno sa China. Handa po silang idepensa, no, ang Pilipinas at ang ating bandera kung sakaling aatake po ang China. No, pero hindi natin yan ibibigay sa China. Hindi tayo ang magsisimula niyan at hindi tayo ang magbibigay ng dahilan sa kanila para gawin po yan, mga babayan. So ganun, no, yung ginagawang diskarte ng ating gobyerno ngayon at ng Armed Forces of the Philippines. Yan din ang nilinaw sa isa sa piloto ng Philippine Air Force. Hindi ito patama sa China, pero kung iniiyak-iyak nila to, wala raw paki dito ang Philippine Air Force. Pero ba't kaya takot na takot ang China dito? Napakalakas naman ng kanilang pwersa. O baka naman walang ibubuga ang kanilang masasakyang pandigma. Sa mga nangyayari ngayong issue o concern, lalo na sa ating rehiyon, ito ay hindi directly involved doon sa issue na ito. Dahil wala pa man iyon, matagal na tayong dumalahok sa mga ganitong exercise. Nagkataon lamang na ngayong taon na ito o iterasyon ng Pitch Black 2024, naglayo na tayo na sumali, nakasaba ang ating mga eroplano. Ilang beses na tayong pinagbabantaan ng China na pag pinagpatuloy natin ang resupply mission, magkakagulo raw. Pero sa utos na ni Pangulong Marcos, tuloy at deadmahin nyo ang pagbabanta ng China. Magkakagulo kung magkakagulo. Di tayo matatakot dyan. Order will continue. As the President said, this is regular, routinary activity because it is our right to resupply our troops in BRP Sierra Madre, no matter what happens. Many ways how to enforce the law. We will not be deterred in continuing to rotate our troops and to provide them with appropriate supplies. Ba't kaya tumatahol tong China? Natatakot na ba talaga sila? Yan, mga kababayan, no? Sa tingin ko, no, maganda rin yung ginagawa na to ng ating gobyerno ngayon. No? Dahil mula po dyan sa ginagawa na yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mas natatakot po ang China ngayon. Bakit nga ba sila natatakot? Hindi nila magawa kung ano yung gusto nila. Hindi nila makuha yung teritoryo na gusto nila, mga kababayan. Natatakot sila dahil marami tayong kaalyadong bansa.
Okay? So, hindi po siya sumusunod o ang ating Pangulong Bongbong Marcos hindi sumusunod sa gusto ng China na kagaya ng mga nakaraang administrasyon. Diba? Yumuko sila sa China. No? Sinamba nila ang China. No? Naging aso sila ng China. No? Yung ibang mga administrasyon dyan. Diba? Sinunod nila kung ano yung gusto ng China. Tapos ngayon na nagka-problema dyan sa West Philippine Sea, syempre hindi na sila nakaupo. Wala na silang pakialam doon. Diba? Pero sisisihin nila ngayon yung gobyerno ng Pilipinas na ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Yun ang sisisihin nila ngayon. Alam nyo kung bakit? Simple lang yan eh. Para masabi na yung administrasyon nila mas maganda kaysa sa administrasyon ngayon. Ganun ang politika, mga babayan. No? Kahit pa sabihin natin na sablay yung kanilang ginagawa, no? Sasabihin nila na maganda yung aming ginawa dahil mas magaling kami dyan. Ganun po kasimple yun. No, wala nang bago sa politika ng Pilipinas. Pero ang importante po dyan yung kapakanan ng ating mga mamamayan. Diba? Sino ba ang mga naapektuhan sa mga nangyayari na to? Diba? May concern ba sila doon sa mga maingistang Pinoy na ngayon nahihirapan mangisda dyan sa West Philippine Sea? Diba? Anong masasabi nila ngayon doon? Yun po, yung naging resulta ng kanilang pagyuko sa China. Yun yung naging resulta ng kanilang pagsunod sa kagustuhan ng China. Doon po sa mga agreement, mga kababayan, na parang hindi na konsidera etong mga maliliit nating mga mamamayan na ngayon pinoproteksyonan ng ating administrasyon. 'Di ba? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.